Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaaalam ng kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala, sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa. Ng aming katawang may kamatayan, ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino kung gayon ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang makaaalam ng inyong kalooban, malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng inyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa atin na nakapag-aral, noon pa man at yung nag-aaral ngayon, alam natin kung gaano kahirap makakuha ng kaalaman. Kailangan tayong makinig, magbasa, magnilay, mag-isip, sumulat, gumawa ng report, dumaan sa mga tests. Ilang oras ang ginugugol natin dito at ilang taon. Nakatulong ba ang pinag-aralan natin sa ating buhay? May nakatulong din, lalo na sa ating trabaho. Pero marami sa napag-aralan natin ay walang silbi sa buhay. Ang pinag-aralan natin ay mga bagay sa mundong ito. Ilan ba ang mga pinag-aralan natin ang tungkol sa spiritual matters o tungkol sa Diyos? Kakaunti lang o wala pa nga. Pero ang karunungang tungkol sa Diyos ay nakakatulong sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Hindi pa huli ang lahat. Pwede pa nating bigyan ng pansin, ng pagsisikap at ng panahon ang mga bagay na mahahalaga. Sikapin natin makuha ang karunungan na galing sa Diyos. Pero ang tanong sa atin sa pagbasa natin ay, sinong tao ang makakatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makakaalam ng kalooban ng Diyos? Wala, kung hindi ito ipinapaalam sa atin ng Diyos. Hirap pa nga tayong malaman ang mga bagay ng mundo, lalo pa kaya ang mga kaalaman tungkol sa langit. Kaya narinig natin sa ating pagbasa, walang nakakaalam ng inyong kalooban o Diyos, malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng iyong diwang banal mula sa kaitaasan. Mapalad tayo na ang Diyos natin ay hindi malihim. Siya ay ang Diyos na nagpapahayag. Our God is a revealing God. Dahil sa mahal niya tayo, pinapaalam niya sa atin ang mga bagay na makalangit. At nagpapakilala siya sa atin. Ibinigay niya sa atin ang banal na espiritu na siyang espiritu ng katotohanan.
ginagabayan tayo ng Espiritu Santo na maunawaan ang mga paraan na makalangit ang mga paraang makalapit din sa Kanya. Buksan lang natin ang ating puso sa tinig ng Diyos. Paano natin makikilala ang Diyos? Oo, kailangan din tayong mag-aral. Kailangan din basahin at pag-aralan ang Biblia. Pero mas higit sa pag-aaral, kailangan tayong magdasal. Sa pag-aaral, binubuksan natin ang ating isip. Sa pagdarasal, binubuksan natin ang ating puso upang matanggap ang Diyos. Kailangan din tayong makinig sa mga ating konsyensya na siya ang munting tinig ng Diyos sa ating kalooban. Dito rin nagsasalita ang Diyos sa atin. Pinadala ng Diyos ang simbahan upang patuloy na samahan tayo at gabayan tayo sa landas ng Panginoon. Pakinggan natin ang simbahan at makiisa tayo sa mga aral at mga programa nito. Maraming paraan na ibinibigay ng Diyos sa atin upang lumalim ang ating kaalaman tungkol sa Kanya. Salamat o Diyos sa pagpapakilala mo sa amin. Salamat sa banal na Espiritu na gumagabay sa amin. Dalhin po ninyo kami sa landas ng buhay. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.